Tinapon ako sa kalsada na parang basurang walang halaga habang bumubuhos ang ulan. Habang si Mateo ay yakap ang kanyang kabit, Doña Consolacion spat on my dignity. "You are nothing but a parasite," sigaw nila. Pero hindi nila alam, ang pulubing nilait nila ay ang nag-iisang tagapagmana ng Valientes Empire. Ngayon, ang bawat patak ng ulan ay magiging luhang pambayad nila. Handa na ba silang lumuhod? Wala kang silbi, Valentina. Isang malaking pagkakamali na pinayagan kitang pumasok sa pamamahay na ito. Ngayon, lumayas ka bago ko pa ipakaladkad ang payat mong katawan sa mga gwardya. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa sandaling iyon, si Valentina ay nasa gitna ng sahig, nakaluhod, at mahigpit na hawak ang isang basahang basa. Ang kanyang mga palad ay namumula na sa maghapong pagkuskos at ang kanyang tuhod ay nanginginig dahil sa panghihina. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakahain ang paboritong sinigang ni Mateo na 5 oras niyang niluto ng may pagmamahal. Kahit pa kanina pa, kumakabit ang matinding kirot sa kanyang puson. Inisip niya na sa pag-uwi ng asawa, ang init ng sabaw ay magpapalambot sa nanlalamig nilang pagsasama. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang puot ng biyanan na tila hindi nauubos. Dahan-dahang itinaas ni Valentina ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila mga tuyong balon na wala nang mailabas na luha. Nakita niya ang maruming sapatos ni Doña Consolacion na sadyang tinapakan ang basahang hawak niya. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa pagod, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit sa kabila ng lahat ng pagtitiis, sa kabila ng pagiging alipin sa sariling pamamahay, ay ganito ang kanyang hantungan? Hindi pa siya nakakasagot nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Mateo, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan at pangarap. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang babaeng balot ng mamahaling sutla at may dalang kislap ng tagumpay sa mga mata ang nakakapit sa kanyang braso. Iyon si Bianca. "Mateo, ano ito?" Halos pabulong na tanong ni Valentina. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang mitya ng kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng hangin. Ang basahang hawak niya ay tuluyang nahulog sa sahig, kasabay ng kanyang huling piraso ng dignidad. Hindi man lang tumingin si Mateo sa kanyang asawa. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang tiyan ni Bianca sa harap ni Valentina. Isang kilos na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. "Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ni Mama, Valentina? It's over. Ayaw ko nang mag-aksaya ng panahon sa isang babaeng hindi man lang ako mabigyan ng anak. Bianca is pregnant. She is carrying the true heir of the De Vega family. Kaya pakiusap, umalis ka na ng maayos." Ang mga salitang yon ay tila mga dambuhalang alon na tumangay sa huling kapirasong lupa na kinatatayuan ni Valentina. Ang kanyang mundo ay biglang nawalan ng kulay. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang kaisipan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod habang ang paligid ay unti-unting lumalabo. Ang init ng sinigang na niluto niya ay wala ng saysay. Ang bango ng bahay na pinangalagaan niya ay naging amoy ng pagkabulok. Walang imik na tumayo si Valentina. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malalim na bangin na walang sinuman ang makakatarok. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinto, naramdaman niya ang bigat ng bawat taon ng kanyang pagsasakripisyo na tila mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang bagsak ng ulan at ang dagundong ng kulog na tila nakikiramay sa kanyang pagkadurog. Wala siyang dalang kahit ano, walang damit, walang pera, at higit sa lahat, wala ng pangarap. Habang dahan-dahang isinasara ng katulong ang pinto ng mansyon,
Nakita niya sa huling pagkakataon ang anino ni Mateo at Bianca na magkayakap sa ilalim ng nagniningning na chandelier. Humakbang si Valentina palabas sa kalsada. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang tsinelas ay naiwan sa putikan, ngunit hindi na niya ito nilingon. Sa gitna ng dilim at bulyaw ng bagyo, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na tila sumusumbat sa kanyang sariling pagkatao. Bakit ang pusong buong-buong nagmahal ay kailangang iwanang pira-piraso at sugatan sa gitna ng kawalan? Tapos na ang iyong paghihirap, Valentina. Dahil ikaw ang kaisa-isang tagapagmana na 20 taon nang hinahanap ng aming pamilya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malabong bulong na pilit humahalo sa puting liwanag na sumisilaw sa mga mata ni Valentina. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga talukap, ngunit ang bawat galaw ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tonelada. Ang huling naaalala niya ay ang hapdi ng ulan, ang malansang amoy ng putik sa kalsada, at ang nakakabulag na ilaw ng isang sasakyang huminto sa kanyang harapan bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Dahan-dahan, ang kanyang pandama ay nagsimulang magising. Hindi na matigas na semento ang kanyang nararamdaman sa ilalim ng kanyang likod. Sa halip, naroon ang lambot ng telang seda na tila yakap ng isang ulap. Ang hangin sa paligid niya ay hindi na amoy bagyo o amoy ng basang sahig na lagi niyang nililinis. Ngayon, ito ay puno ng halimuyak ng sariwang lavender at ang linis ng isang silid na tanging mayayaman lamang ang nakatutungtong. Nang tuluyan niyang maunawaan ang paligid, nakita niya ang isang lalaking nasa edad na 50. Maayos ang pananamit sa kanyang mamahaling Amerikana at may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Siya ay si Attorney Santiago. Nasaan ako? Halos paos na tanong ni Valentina. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila isang lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng maraming taon. Nasa ligtas kang lugar, Valentina. Huwag kang matakot. Sagot ng abogado habang dahan-dahang iniaabot ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ako si Attorney Santiago, ang legal counsel ni Don Roberto Valientes. 3 dekada ko nang pinaglilingkuran ng kanyang pamilya at 20 taon na kaming naghahanap. Sa'yo. Natigilan si Valentina. Ang pangalang Valientes ay hindi pamilyar sa kanya, ngunit may kung anong kuryente ang dumaan sa kanyang sistema. Siya ay lumaking ulila sa pag-aakalang ang kanyang mga magulang ay matagal nang pumanaw sa isang trahedya. Ang tanging pamilyang kilala niya ay ang pamilya De Vega. Ang pamilyang kamakailan lamang ay dumurog sa kanyang puso at nagtapon sa kanya sa gitna ng kawalan. Inilapag ni Attorney Santiago ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may mga resultang medical. Ito ang resulta ng DNA test na kinuha namin habang ikaw ay walang malay. Ito ang katotohanang matagal nang itinago ng tadhana. 99% ang katumpakan. Valentina, ikaw ang anak ni Don Roberto Valientes, ang tanging tagapagmana ng Valientes Shipping Empire. Nanginig ang mga kamay ni Valentina habang hinahawakan ng papel. Ang bawat letra ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Valientes? Hindi niya malaman kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Noong kailangan niya ng pamilya, noong kailangan niya ng masasandigan, habang nilalait siya ni Doña Consolacion, nasaan ang pamilyang ito? Bakit ngayon lang? Ang iyong ina? Si Maria. Pagpapatuloy ni Attorney Santiago, ang boses ay naging malambot. Tumakas siya noon dahil sa takot sa panganib ng negosyo ng ama mo. Ngunit bago siya pumanaw, iniwan niya ang isang mahalagang tanda. Tila bumalik ang alaala ni Valentina sa kanyang pagkabata.
isang lumang dampa, ang ubo ng kanyang ina, at ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis, pakpak ng agila. Naalala niya kung paano niya ito hinahawakan gabi-gabi bilang tanging kayamanan niya hanggang sa nakawin ito ng isang magnanakaw noong siya ay nasa lansangan pa. Iyon ang tanda ng ating pamilya, Valentina. At ang kwintas na iyon ang naging susi upang mahanap ka namin. Biglang bumukas ang isang malaking screen sa dingding ng silid. Isang video call ang nakakonekta. Doon, nakita ni Valentina ang isang matandang lalaki na nakahiga sa hospital bed. Maputi na ang kanyang buhok at may mga tubo sa kanyang ilong. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yon ay kaparehong-kapareho ng mga mata ni Valentina. Punong-puno ito ng pagsisisi, pangungulila at biglang pag-asa. Valentina, anak ko. Ang boses ng matanda ay mahina, tila isang hanging naghihingalo. Patawarin mo ako dahil hindi kita nahanap ng mas maaga. Patawarin mo ang amang ito na hinayaang maranasan mo ang impyerno sa kamay ng mga De Vega. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Valentina ay tuluyang bumuhos. Hindi ito ang luha ng sakit na ibinigay ni Mateo. Ito ay ang luha ng isang bata na sa wakas ay narinig ang tawag ng kanyang tunay na ama. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib, ang pagkalinga na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili dahil inakala niyang hindi siya karapat-dapat mahalin. Huwag kang mag-alala, anak, dagdag ni Don Roberto. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay nagkaroon ng awtoridad. Ang bawat patak ng luhang ibinuhos mo sa bahay na yon ay tutumbasan ko ng ginto. Ang bawat sugat sa iyong puso ay gagamutin ng bawat yaman na mayroon ako. Mula sa araw na ito, wala nang hahamak sa iyo. Ang Valentina na nakilala nila ay patay na. Isisilang ka muli bilang isang Valientes. Tumayo si attorney Santiago at lumapit sa bintana, tinitingnan ang abalang kalsada ng Maynila. Ang ulan ay tumitigil na, ngunit ang bawat patak na natitira ay tila naghuhugas sa maruming nakaraan ni Valentina. Mayroon tayong maraming gagawin, Valentina, sabi ng abogado nang hindi lumilingon. Kailangan nating ayusin ang iyong kalusugan, ang iyong edukasyon at ang iyong pagkatao. Ang mga De Vega, iniisip nila na nakuha na nila ang lahat. Hindi nila alam na ang babaeng itinapon nila sa putikan ay ang siyang bibili sa kanilang kinabukasan. Tumingin si Valentina sa kanyang mga kamay. Wala na ang basahan, wala na ang dumi. Ang nakikita na lamang niya ay ang kislap ng isang bagong bukas. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Isang katanungang nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Handa na nga ba siyang maging ang babaeng kinatatakutan ng mga taong dati ay kinatatakutan niya? At ano ang gagawin niya kapag nalaman ni Mateo na ang basurang itinapon niya ay ang kaisa-isang susi sa kanyang kaligtasan? Ang isang Valientes ay hindi yumuyuko, Valentina. Ang pagyuko ay para lamang sa mga taong walang pinanghahawakan. At ikaw ang may-ari ng langit na ito. Ang boses ni Madame Elise, ang istriktong mentor na kinuha ni attorney Santiago ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid-aklatan ng mansyon. Sa harap ni Valentina ay nagtatambak ang mga report sa pananalapi, mga graph ng stock market, at mga dokumentong legal na tila mga wikang banyaga sa kanyang paningin. Ang kanyang mga daliri, na dati ay sanay lamang sa hawakan ng walis at basahan, ay nanginginig habang pilit na pinipindot ang mga key sa laptop. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang boses ni Doña Consolacion, tila isang lason na bumubulong sa kanyang tainga. Kahit bihisan mo ang isang basahan ng ginto, basahan pa rin ito, Valentina. Isang mangmang na tulad mo ang sisira sa dangal ng mga De Vega. Naramdaman ni Valentina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla.
Ang bawat pagkakamali niya sa pagbabasa ng mga numero ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinagmulan. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi dahil sa init ng panahon, kundi dahil sa takot. Ang takot na baka tama ang kanyang biyanan. Baka nga isa lamang siyang impostora na nagpapanggap na prinsesa. Huminga ka, Valentina. Ang malumanay, ngunit matigas na utos ni Madam Elise. Ang takot ay isang anino lamang. Mawawala rin ito kapag hinarap mo ang liwanag. Tingnan mo ang iyong mga kamay. Ibinaba ni Valentina ang kanyang paningin. Wala na ang mga paltos. Wala na ang mga kalyo mula sa paglalaban ng mga barong ni Mateo. Ang kanyang mga kuko ay malinis na at maayos ang pagkakamanicure. Ngunit sa kanyang isipan, nararamdaman pa rin niya ang dumi ng sahig ng mga De Vega. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila isang pilat na hindi kayang burahin ng anumang mamahaling cream. Ang mga kamay na ito, sabi ni Madam Elise habang hinahawakan ang kanyang palad, ang siyang luluklok sa iyo sa trono. Hindi ka narito upang matutong sumunod. Narito ka upang matutong mag-utos. Sa mga sumunod na buwan, ang mansyon ay naging isang battlefield para kay Valentina. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglalim ng gabi, ang kanyang katawan at isipan ay sumailalim sa isang masusing pagbabago. Tinuruan siya kung paano maglakad ng may dangal, kung paano magsalita ng Taglish na may autoridad at hindi may pag-aalinlangan, at kung paano basahin ang intensyon ng mga tao sa likod ng kanilang mga ngiti. May mga gabi na gusto na niyang sumuko. May mga sandali na umiiyak siya ng tahimik sa loob ng kanyang walk-in closet. Yakap-yakap ang sarili habang inaalala ang mga panlalait ni Mateo. Ngunit sa bawat pagpatak ng kanyang luha, naaalala niya ang huling sulyap niya sa kanyang asawa. Ang yakap nito kay Bianca habang itinatapon siya sa ulan. Ang sakit na yon ang naging gatong sa kanyang determinasyon. Ang bawat pangungutya nila ay naging hagdan para sa kanyang pag-akyat. Isang hapon, habang binabasa ang huling quarterly report ng Valientes Shipping, pumasok si Attorney Santiago. Ang kanyang mukha ay seryoso, hawak ang isang kulay abong sobre na walang pangalan ng nagpadala. May natanggap tayong liham, Valentina. Ipinadala ito sa main office kaninang umaga, sabi ng abogado. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig na gawa sa hardwood ay tila isang babala ng isang paparating na unos. Binuksan ni Valentina ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa loob. Alam ko ang sikreto mo, Valentina. Ang isang pekeng tagapagmana ay madaling ilaglag. Huwag kang magpakampante dahil ang nakaraan ay laging nakahanap ng paraan upang bumalik. Naramdaman ni Valentina ang lamig na gumagapang sa kanyang batok. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala nito, ngunit may isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalan na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sino ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bukod sa mga taong nasa loob ng silid na ito? Huwag kang mag-alala. Ipapahanap ko kung sino ang nasa likod nito, paninigurado ni Attorney Santiago. Ngunit hindi na nakikinig si Valentina. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng silid-aklatan. Ang babaeng nakatayo doon ay hindi na ang Valentina na basang-basa sa ulan. Ang kanyang buhok ay maayos na ang pagkakastyle. Ang kanyang suot na puting blazer ay sumisimbolo ng kapangyarihan at ang kanyang mga mata ay may kislap na ng isang agila na handang sumakmal. Hayaan mo sila, attorney, sabi ni Valentina. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Wala nang bakas ng takot. Kung gusto nilang bumalik ang nakaraan, handa akong harapin sila. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit, isang balita sa telebisyon ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang mukha ni Mateo De Vega ay flashed on the screen. Mukhang pagod ito at balisa. Habang iniuulat ang unti-unting pagbagsak ng shares ng De Vega Logistics.
Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Valentina. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas, isang panibagong mensahe ang pumasok sa kanyang personal na telepono. Isang video clip mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-play niya, tumambad ang isang imahe na nagpahinto sa kanyang hininga. Ito ay isang video ng kanyang ina, si Maria, na umiiyak habang hawak ang isang sanggol. At sa likod niya, nakatayo ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa ganitong sitwasyon. Sino ang lalaking kasama ng kanyang ina at bakit ito tila isang banta sa lahat ng pinaghirapan niya? Walang kwenta. Bakit ang dumi-dumi pa rin ng sahig na ito? Binabayaran ko kayo ng maayos, pero para kayong mga pagong kung kumilos. Ang bulyaw ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon ng mga De Vega. Ang boses niya na dati ay puno ng pagmamalaki, ngayon ay may bakas na ng desperasyon at labis na pagkairita. Sa kanyang harap, ang tatlong bagong katulong ay nakayuko. Nanginig ang mga balikat sa takot habang hawak ang kanilang mga gamit sa paglilinis. 3 buwan na ang nakalilipas mula nang itapon nila si Valentina sa gitna ng bagyo at ang mansyong dati ay tila isang perlas sa linis ay unti-unti nang nagmumukhang isang abandonadong gusali. Walang sino man sa mga bagong katulong ang makapantay sa dedikasyon ni Valentina. Ang babaeng tahimik na gumigising ng 4:00 ng umaga upang siguraduhin ang bawat dekorasyong kristal ay nagniningning at ang bawat kanto ng bahay ay walang kahit isang butil ng alikabok. Ma, please, stop shouting. Masakit na ang ulo ko sa mga report sa opisina. Pati ba naman dito sa bahay ay magkakagulo tayo? Pumasok si Mateo sa sala. Ang kanyang suot na barong ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog sa ilalim. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang buhay, malayo sa dating kisig ng isang tagapagmana ng De Vega Logistics. Isinandal niya ang kanyang likod sa malambot na sofa, ngunit sa halip na ginhawa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng unan, isang laruan ni Bianca na naiwan doon ng ilang araw na. Paano akong hindi sisigaw, Mateo? Look at this house. Simula nang mawala ang babaeng iyon, ang lahat ay naging magulo. At ang Bianca na yon, akala ko ba ay tutulungan niya ako sa pamamalakad dito? Ang tanging alam lang niya ay mamili sa mall at humingi ng pera para sa kanyang check-up. Halos mapatalon si Mateo sa kanyang kinauupuan nang marinig ang pangalan ni Bianca. Sa silid sa itaas, narinig ang tunog ng pagbagsak ng isang pinto na sinundan ng pagbaba ni Bianca na may suot na mamahaling silk robe. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Naririnig ko ang pangalan ko, Doña Consolacion, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng kapangahasan. Huwag niyo akong itulad kay Valentina na parang asong sunod-sunuran sa inyo. I am pregnant with Mateo's child. My only job is to stay healthy and beautiful. Kung gusto niyo ng malinis na bahay, kumuha kayo ng mas maraming katulong, hindi yung ako ang sinisisi niyo. How dare you speak to me like that? Muling sigaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay nagkulay ube sa galit. Pinanood ni Mateo ang 2 babae na nagbabangayan sa harap niya. Noong narito pa si Valentina, ang bahay ay laging tahimik at payapa. Pag-uwi niya, laging may nakahandang mainit na tubig para sa kanyang paligo. Ang kanyang mga damit ay maayos na nakatupi. At ang hapagkainan ay laging puno ng mga paborito niyang pagkain. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang ingay ng pag-aaway at ang amoy ng sunog na pagkain mula sa kusina dahil hindi marunong magluto ang mga bagong tauhan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mateo. Sa kanyang isipan, biglang sumagi ang mukha ni Valentina, ang kanyang maamong mukha na puno ng pagtitiis. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang dibdib, isang pagsisisi na pilit niyang itinutulak palayo. Pinili niya ito, di ba? Pinili niya ang anak at ang babaeng level niya.
Pero bakit tila mas mahirap ang buhay ngayon? Nabalik lamang ang diwa ni Mateo nang tumunog ang kanyang telepono. Pagtingin niya sa screen, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ang kanyang head of finance. Sir Mateo, may problema po tayo. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig sa takot. Ang ating pinakamalaking investor, ang Southeast Capital, ay biglang binawi ang lahat ng kanilang shares. At hindi lang po iyon. May isang legal firm na naghain ng demanda laban sa atin dahil sa mga hindi nabayarang utang ng kumpanya noong nakaraang taon. Sinasabi nila na kung hindi tayo makakapagbayad ng 50 milyong piso sa loob ng 1 linggo, hihilingin nila sa korte na i-freeze ang lahat ng ating assets. Nabitawan ni Mateo ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpeted floor ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang buong mundo. 50 milyon! Saan sila kukuha ng ganon kalaking halaga? Gayong ang kumpanya ay unti-unti nang nalulugi dahil sa kanyang maling mga desisyon sa negosyo. Ano yon, Mateo? Bakit namumutla ka? Tanong ni Doña Consolacion. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng kaba. Ang kumpanya. Halos hindi lumabas ang boses ni Mateo. Maari tayong mawalan ng lahat. Ang bahay na ito, ang mga kotse, ang lahat. Nanahimik ang buong sala. Kahit si Bianca ay natigilan sa kanyang pag-iinarte. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang puting sobre ang inabot ng isa sa mga katulong. Ma'am, may nag-abot po sa labas. Para daw po kay Sir Mateo. Nanginginig na kinuha ni Mateo ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay may isang gintong card na may tatak ng isang agila, ang simbolo ng Valientes Group. Sa likod nito ay may nakasulat na maikling mensahe sa eleganteng penmanship. Ang buhangin ay hindi kailanman magiging matatag na pundasyon para sa isang palasyo. Inaasahan ko ang ating pagkikita sa boardroom sa Lunes. V? V? Sino ang V na ito? Tanong ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang perlas na kwintas. Hindi nakasagot si Mateo. Tinitigan niya ang letrang V. Ang kanyang isipan ay lumipad sa imahe ng babaeng may ganoon ding inisyal. Ngunit agad niyang itinigil ang pag-iisip. Hindi maaring si Valentina iyon. Si Valentina ay isang pulubi na wala nang matutuluyan. Sino ang misteryosong investor na ito na tila may hawak ng kanilang leeg? At bakit tila alam nito ang bawat butas sa kanilang gumuguhong imperyo? Hindi kita kilala, Ginoong De Vega. At lalong hindi ko kilala ang babaeng tinutukoy mo. Maaari bang bitawan mo ang aking braso bago ko tawagin ang mga gwardya? Ang boses ni Valentina ay tila isang malamig na kristal na tumama sa mainit na aspalto. Matigas, makinis, at walang bahid ng emosyon. Sa gitna ng nagniningning na ballroom ng Manila Diamond Hotel, kung saan ang bango ng mga mamahaling pabango at ang kinang ng mga diamante ay naglalaban-laban, nakatayo si Valentina bilang sentro ng atensyon. Ang kanyang suot na kulay emerald na terno ay yumayakap sa kanyang hubog na tila isang baluti ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakaangat sa isang eleganteng sinyon na naglalantad sa kanyang mahabang leeg na pinalalamutian ng mga perlas na mas mahal pa sa kabuuan ng kumpanya ng mga De Vega. Sa kanyang harapan, si Mateo ay tila isang anino ng dati niyang sarili. Ang kanyang suot na taksido ay tila maluwag na sa kanya at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkagulat at kalituhan. Ang kamay niyang nakahawak sa braso ni Valentina ay nanginginig, isang marahas na paglabag sa distansya na dati ay siya ang nagdidikta. Valentina, ikaw ito, alam ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong mga mata, ang iyong tindig. Paanong naging ikaw ang nakatayo rito? Halos pabulong na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila isang taong nalulunod na pilit humahawak sa isang pirasong kahoy. Marahang binawi ni Valentina ang kanyang braso. Wala siyang naramdamang kuryente, wala ng sakit
at wala ng pag-ibig. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagkasuklam na balot ng profesionalismo. Tumingin siya kay Mateo na tila isang insekto na nakaharang sa kanyang daraanan. Ang pangalan ko ay Valentina Valientes, ang Chief Operating Officer ng Valientes Group. Narito ako bilang pangunahing donor ng charity gala na ito. Paliwanag niya, ang bawat salita ay may tamang diin at ritmo na itinuro sa kanya ni Madam Elise. Kung ikaw ay isa sa mga naghahanap ng investor para sa iyong naluluging kumpanya, iminumungkahi ko na makipag-ugnayan ka sa aking sekretarya sa Lunes. Ngunit sa gabing ito, iwasan mong istorbohin ang aking kapayapaan. Tumalikod si Valentina at dahan-dahang lumakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tula ng tagumpay. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa pagkatao ni Mateo. Hindi niya nilingon ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Sa bawat pagbati ng mga matataas na opisyal at mga negosyante sa kanya, naramdaman ni Valentina ang tamis ng hustisya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang init ng isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. Si Attorney Santiago na laging nakabantay sa bawat galaw niya. Masyado ka bang nahirapan sa engkwentrong yon, Valentina? Tanong ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi, attorney. Akala ko ay mahihirapan ako. Ngunit nang makita ko siya, na-realize ko kung gaano kaliit ang taong kinatatakutan ko noon. Sagot ni Valentina habang kumuha ng isang baso ng champagne mula sa dumaang waiter. Ang kislap sa kanyang mga mata ay wala na. Ang tanging naroon na lang ay ang takot. Mula sa malayo, nakita ni Valentina si Mateo na pilit na kinakausap ng ilang mga business associates, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa kinaroroonan ni Valentina. Mukhang hindi nito matanggap ang katotohanang ang babaeng itinapon niya sa putikan ay ang siyang reyna ngayon ng gabing iyon. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Sa gitna ng musika at tawanan, isang pamilyar na figura ang pumasok sa ballroom. Ito ay si Bianca, na kahit malaki na ang tiyan, ay pilit pa ring nagsusuot ng isang masikip at linsad na pulang gown. Nang makita ni Bianca si Mateo na nakatulala kay Valentina, agad itong lumapit at hinila ang braso ng lalaki. Sino ang tinitingnan mo, Mateo? At sino ang babaeng iyon na mukhang galing sa isang lumang pelikula? Tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay sapat na lakas upang marinig ng mga nasa paligid. Hindi sumagot si Mateo, ngunit ang kanyang paningin ay hindi umalis kay Valentina. Nang mapansin ni Bianca ang direksyon ng tingin ni Mateo, nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit na nakabalot sa mamahaling alahas at kasuotan, nakilala pa rin niya ang mukha ng babaeng dati niyang nilalait. Valentina, yung tila-tili ni Bianca na nagpatigil sa ilang mga bisita. Anong ginagawa ng isang pulubing tulad mo rito? Magnanakaw ka ba? Guardiya, may magnanakaw dito. Nanatiling kalmado si Valentina. Hinarap niya ang nagwawalang si Bianca na may isang mapanuyang ngiti. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Bianca, sapat na upang silang dalawa lamang ang makarinig. Ang magnanakaw ay ang taong kumukuha ng hindi sa kanya, Bianca. At sa pagkakatanda ko, ikaw ang kumuha sa asawa ko. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang mga basura ay talagang para sa basurahan. Bulong ni Valentina. Bago pa makasagot si Bianca, lumapit ang hotel manager kasama ang dalawang security officers. Ma'am, pakiusap. Huwag kayong gumawa ng eksena. Si Miss Valientes ang aming VIP guest sa gabing ito. Sabi ng manager na may halong paggalang kay Valentina at pagkairita kay Bianca. VIP? Siya? Nagpapatawa ba kayo? Ang sigaw ni Bianca, ngunit agad siyang pinigilan ni Mateo na mukhang hiyang-hiya na sa nangyayari. Tumigil ka na, Bianca. Umalis na tayo. Hila ni Mateo sa kanyang kabit. Habang hinihila ni Mateo si Bianca palabas ng ballroom, sandaling nagtagpo ang mga mata nila
ni Valentina. Sa mga mata ni Valentina, nakita ni Mateo ang isang malalim na kawalan, isang pintong tuluyan ng sumara para sa kanya. Nang makaalis na ang dalawa, uminom si Valentina ng champagne at tumingin sa labas ng bintana. Sa nagkislapang mga ilaw ng lungsod, ang kanyang tagumpay ay tila isang matamis na alak, ngunit may isang bagay ang nakakabagabag sa kanya. Isang lalaki sa kabilang panig ng ballroom na kanina pa nakamasid sa bawat galaw niya, ang dahan-dahang lumalapit. Hindi ito si Mateo at hindi rin ito si Attorney Santiago. Ang lalaking ito ay may dalang isang maliit na box at ang kanyang mga mata ay tila may dalang isang mensahe mula sa nakaraan na hindi pa handang harapin ni Valentina. Miss Valientes, may iniwan ang iyong ina para sa iyo bago siya mawala. At sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para buksan mo ito. Ang sabi ng misteryosong lalaki. Ano ang nilalaman ng box na yon? At bakit tila mas malaki ang banta nito sa kanyang bagong buhay kaysa sa anumang ganti na maaari niyang gawin sa mga De Vega? Huli na ba ang lahat, Papa? Ngayong nahanap na kita, bakit kailangan mo na agad akong iwan? Ang pabulong na tanong ni Valentina ay halos malunod sa tunog ng mahinang pag-ikot ng ventilator sa loob ng intensive care unit. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila mainit na ulan na bumabasa sa malamig at nanghihinang kamay ni Don Roberto. Sa loob ng puting silid na ito, na amoy gamot at kawalan ng pag-asa, ang lahat ng yaman ng Valientes Group ay tila walang saysay. Ang bawat bilyon sa bangko ay hindi kayang bumili kahit ng isang oras na dagdag na buhay para sa kanyang ama. Dahan-dahang iminulat ni Don Roberto ang kanyang mga mata na tila mga bintanang unti-unti nang nagsasara. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang mukha ng kanyang anak. Itinaas niya ang kanyang nangangatal na kamay upang haplusin ang pisngi ni Valentina. Ang pisnging dati ay dinapuan ng marahas na palad ni Doña Consolacion. Ngunit ngayon ay kinakalinga ng tunay na pagmamahal. Huwag kang umiyak, aking reyna, ang paos na bulong ni Don Roberto. Ang aking buhay ay naging isang mahabang paghihintay lamang. Para sa sandaling ito, ngayong nakita na kita, maaari na akong mamahinga ng may kapayapaan. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay sa'yo. Gamitin mo ito, hindi para sa galit, kundi para sa iyong dangal. Naramdaman ni Valentina ang huling mahinang piga ng kamay ng kanyang ama bago ito tuluyang lumaylay. Ang mahabang guhit ng liwanag sa monitor ng kanyang puso ay naging isang tuwid na linya na sinundan ng isang mahabang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Walang imik na isinandal ni Valentina ang kanyang noo sa kamay ng ama. Ang kanyang paghikbi ay walang tunog, ngunit ang bawat pagyanig ng kanyang mga balikat ay nagsasalaysay ng isang matinding pangungulila. Isang linggo pagkatapos ng libing na dinaluhan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, si Valentina ay nakaupo sa loob ng opisina ni Attorney Santiago. Nakasuot siya ng itim na sutla. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng katatagan. Sa kanyang harapan ay ang maliit na kahon na ibinigay ng misteryosong lalaki sa gala at ang makapal na dokumento ng huling testamento ni Don Roberto. Miss Valientes, oras na para basahin ang mga kondisyon ng pamana. Sabi ni Attorney Santiago, ang kanyang boses ay puno ng paggalang sa bagong pinuno. Ngunit bago iyon, nais kong malaman mo ang nilalaman ng kahon na iniwan ng iyong ina. Binuksan ni Valentina ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang locket na may litrato ng kanyang ina at ama noong sila ay bata pa, at isang liham na may mga mantsa ng lumang luha. Habang binabasa ang liham, nanlaki ang mga mata ni Valentina. Ang kanyang ina ay hindi tumakas dahil sa takot sa negosyo ni Don Roberto. Tumakas siya dahil nalaman niyang ang pamilya De Vega, ang pamilya ni Mateo, ang siyang naging dahilan ng pagbagsak ng unang negosyo ng kanyang ama sa pamamagitan ng pandaraya at pagnanakaw ng mga dokumento.
Ibig sabihin, attorney, hindi lang ako ang sinira nila. Tanong ni Valentina. Ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang hinahasa. Maging ang mga magulang ko, matagal na nilang pinagnakawan? Tama ka, Valentina. Sagot ng abogado habang binubuksan ang diwa ng testamento. At narito ang pinakamahalagang bahagi ng huling habilin ng iyong ama. Si Don Roberto ay hindi kailanman nakalimot. Ang lahat ng utang ng De Vega Logistics sa bangko na kanilang ginagamit ngayon ay pagmamay-ari na ng Valientes Group sa ilalim ng isang secret holding company at may isang espesyal na clause rito. Inilapit ni Attorney Santiago ang dokumento kay Valentina. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga legal na termino hanggang sa matagpuan niya ang linyang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga De Vega, ang lupang ipinagmamalaki ni Doña Consolacion, ay nakasangla sa iyong ama. At ang palugit para sa kanilang huling bayad ay paso na. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Valentina. Hinawakan niya ang laket ng kanyang ina at ang panulat na ginto. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya ang biktima na naging reyna. Siya na rin ang naging tagapagpatupad ng tadhana. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing itinapon siya sa ulan ay tila nagkaroon ng katapat na presyo. Ihanda ang mga dokumento, attorney, sabi ni Valentina. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Gusto kong malaman nila na ang basurang itinapon nila ay siya palang nagmamay-ari ng bubong na tinitirhan nila. Ngunit huwag nating madaliin. Gusto kong panoorin silang manghingi ng tulong sa mga taong kinalaban nila bago ko ibagsak ang huling hatol. Bago matapos ang usapan, tumunog ang intercom sa mesa ni Attorney Santiago. Ang boses ng sekretarya ay may halong kaba. Attorney Santiago, narito po sa labas si Mr. Mateo De Vega. Nagmamakaawa po siyang makausap ang bagong head ng Valientes Group. Sinasabi niyang nakasalalay dito ang buhay ng kanilang kumpanya. Tumingin si Attorney Santiago kay Valentina, naghihintay ng kanyang pasya. Dahan-dahang isinuot ni Valentina ang kanyang itim na salamin. Itinago ang anumang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Papasukin mo siya, utos ni Valentina. Pero sabihin mo sa kanya, ang Chief Operating Officer ay hindi tumatanggap ng bisitang walang appointment. Papaghintayin mo siya sa lobby hanggang sa malaman niya kung paano ang pakiramdam ng isang taong walang mabalikan. Habang naglalakad si Valentina patungo sa bintana, nakita niya si Mateo sa baba, balisa at tila isang taong nawawala sa sarili. Sa likod ni Mateo, nakita rin niya ang isang itim na van na tila sumusunod dito. Ang van na kapareho ng nakita niya sa labas ng mansyon noong gabing pinalayas siya. Sino ang nagmamasid kay Mateo? At bakit tila may mas malaking panganib na nagbabanta sa pamilya De Vega bukod sa galit ni Valentina? 5 oras, Mateo. 5 oras na kaming naghihintay dito na parang mga pulubi sa kalsada. Hindi ba nila alam kung sino ang kinakausap nila? Ang matinis na boses ni Doña Consolacion ay tila isang gasgas na plaka na paulit-ulit na naririnig sa malawak at napakagandang lobby ng Valientes Tower. Ang kanyang suot na kulay rosas na terno ay tila hindi na kasing kinang ng dati at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag na tila ba ito ang huling salbabida sa gitna ng karagatan. Sa kanyang tabi, si Mateo ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa makintab na sahig na gawa sa mamahaling granite. Ang bawat tao na dumadaan, mga empleyadong naka-Amerikana at mga bisitang mukhang bilyonaryo ay tila nagbibigay sa kanila ng sulyap na puno ng pagtataka o awa. 5 oras, iyan ang tagal ng kanilang paghihintay sa isang malamig na sofa nang walang iniaalok na kahit isang basong tubig mula sa mga receptionist na kanina pa sila binibigyan ng plastik ng ngiti. Para kay Doña Consolacion, ito ang pinakamalaking insulto sa kanyang 7 dekada ng pagkabuhay
Ngunit para kay Mateo, ito ang amoy ng katotohanan, ang amoy ng pagbagsak. Ma, tumahimik ka na lang pakiusap. Kailangan natin ang perang ito. Kung hindi tayo makakakuha ng investment ngayon, bukas ay wala na tayong kumpanyang babalikan. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagod. Eksaktong 3:00 ng hapon, lumapit ang isang sekretarya na may tindig na tila isang modelo. Mr. De Vega, Doña Consolacion, ang Chief Operating Officer ay handa na kayong tanggapin. Sumunod po kayo sa akin. Ang paglalakad patungo sa huling palapag ay tila isang paglalakbay patungo sa hatol ng kamatayan. Nang bumukas ang malalaking pinto ng opisina, sumalubong sa kanila ang isang malawak na silid na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng buong ganda ng skyline ng Maynila. Nakatalikod ang malaking executive chair, nakaharap sa bintana, habang ang usok mula sa isang tasa ng mainit na tsaa ay dahan-dahang umaakyat sa hangin. Magandang hapon! Simulang magsalita ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Narito kami upang ilatag ang aming proposal para sa muling pagbangon ng De Vega Logistics. Naniniwala kami na sa tulong ng inyong kumpanya, hindi ko kailangan ng inyong proposal, Mateo. Ang upuan ay dahan-dahang umikot. Ang mukha ni Valentina ay lumitaw sa ilalim ng liwanag ng hapon. Wala siyang suot na kahit anong ngiti o anong ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na lawa na walang hangganan. Sa kanyang harapan, si Doña Consolacion ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay tila biglang naubos. V. Valentina? Ang nauutal na tawag ng matanda. Anong biro ito? Bakit ikaw ang nasa upuang iyan? Biro? Ang tanging biro rito ay ang pag-aakala ninyong tatanggapin ko kayo pagkatapos ninyo akong itapon na parang basura sa gitna ng bagyo. Sagot ni Valentina. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang mitya na dahan-dahang sumasabog sa pandinig ng mga De Vega. Tumayo si Valentina at dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila ang pintig ng isang pusong matagal nang nanlamig. Huminto siya sa harap ni Doña Consolacion na ngayon ay tila lumiit sa kanyang kinatatayuan. Naalala niyo ba ang sinabi niyo noon, Doña Consolacion, na ang isang basahang tulad ko ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa inyong pamilya? Kinuha ni Valentina ang isang baso ng tubig mula sa gilid at dahan-dahang ibinigay ito sa matanda. Uminom muna kayo. Mukhang tuyong-tuyo na ang inyong lalamunan sa 5 oras na paghihintay. Hindi gaya nyo. Ako ay marunong pang magpakita ng pagkalinga sa mga taong nagugutom at nauuhaw. Pinapahiya si Doña Consolacion, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay mas matindi kaysa sa kanyang pride. Kinuha niya ang baso nang nanginginig ang mga kamay. Valentina, pakiusap, singit ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa sobrang hiya at panghihinayang. Alam kong marami kaming pagkakamali, pero ang kumpanyang ito, ang buhay ni Papa. Huwag mo sanang idamay ang negosyo sa galit mo sa amin. Galit? Tumawa ng mahina si Valentina, isang tawang walang katuwaan. Hindi ito tungkol sa galit, Mateo. Ito ay tungkol sa negosyo. At ang katotohanan ay ito. Ang inyong kumpanya ay wala ng halaga. Ang lahat ng inyong mga utang ay binili ko na. Ang bawat piraso ng inyong ari-arian, kabilang ang mansyong tinitirhan nyo ngayon, ay nasa ilalim na ng aking pangalan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Parang gumuho ang langit sa kanyang ulo. Ano? Hindi maaari. Ang mansyon. Yun na lang ang natitira sa amin. Sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Maari, Doña Consolacion, dahil ang lupang kinatatayuan yon ay pagmamay-ari ng aking ama na matagal ninyong dinaya. Sagot ni Valentina.
Inilapag niya ang isang dokumento sa mesa. Mayroon kayong 7 araw upang lisanin ang bahay na yon. 7 araw upang maranasan ninyo kung paano ang mawalan ng bubong na sisilong sa inyo. Lumuhod si Mateo sa harap ni Valentina, isang eksenang hindi kailanman inakala ng sinuman na mangyayari. Ang makapangyarihang Mateo de Vega ngayon ay umiiyak sa paanan ng babaeng dati niyang minaltrato. Valentina, please, kahit ang bahay na lang para kay mama, gagawin ko ang lahat. Magiging alipin mo ako, basta wag mo lang kaming paalisin sa kalsada. Tiningnan ni Valentina ang kanyang dating asawa. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso, ngunit agad itong napalitan ng alaala ng gabing basang-basa siya sa ulan. Dahan-dahan siyang yumuko at bumulong kay Mateo. Ang mga alipin ay hindi hinihiling Mateo. Sila ay ginagawa at sa ngayon, wala ka ng silbi sa akin. Bumalik si Valentina sa kanyang upuan at tinalikuran sila. Maari na kayong umalis. Ang aking mga abogado na ang kakausap sa inyo sa susunod na linggo. Habang papalabas ang mga De Vega na tila mga basang sisiw, napansin ni Valentina sa security monitor ang isang lalaking nakauniforme ng courier na may dalang isang itim na sobre. Ang lalaki ay hindi dumiretso sa reception. Sa halip, iniwan niya ang sobre sa ilalim ng sasakyan ni Mateo. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Valentina. May mas malalim pa palang nangyayari sa likod ng pagbagsak ng mga De Vega. At ang itim na sobreng iyon, tila may dalang banta na hindi lamang para kay Mateo, kundi para na rin sa kanya. Sino ang nagpapadala ng mga banta sa mga De Vega at bakit tila kasama rin si Valentina sa kanilang listahan? Anak ko ba talaga yan, Bianca? O baka naman ginamit mo lang ang sinapupunan mo para makuha ang huling sentimo ng pamilyang ito? Ang boses ni Mateo ay tila isang basag na salamin na kumakaliskis sa katahimikan ng kanilang sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang itim na sobre na natagpuan niya sa ilalim ng kanyang sasakyan. Sa loob nito ay hindi lamang mga salita, kundi mga larawang tila mga saksak sa kanyang natitirang pagkatao. Mga larawan ni Bianca na may kasamang ibang lalaki sa isang tagong resort noong mga panahong sinasabi niyang siya ay naglilihi at masama ang pakiramdam. Si Bianca na nakaupo sa isang mamahaling silya habang kumakain ng prutas ay biglang napatigil. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangahasan ay biglang namutla. Tila isang pinturang nabura ng malakas na ulan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tinidor at ang tunog nito sa plato ay tila isang hudyat ng simula ng isang digmaan. Ano bang sinasabi mo, Mateo? Kung ano-anong basura ang pinapakinggan mo, stress lang yan dahil sa pakikipagkita mo sa babaeng yan. Kay Valentin, ang pilit na pagsigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot na pilit itinatago ng galit. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Valentina para pagtakpan ang dumi mo, bulyaw ni Mateo. Ang kanyang galit ay tila isang bulkang matagal nang kumukulo at ngayon ay tuluyan ng sumabog. Inihagis niya ang mga larawan sa harap ni Bianca. Sino si Rico? At bakit may mga resibo rito ng isang fertility clinic na nagsasabing baog ang lalaking kasama mo, pero siya ang ama ng dinadala mo? Sa sandaling iyon, pumasok si Doña Consolacion mula sa kusina. Dala-dala ang isang baso ng gatas. Nang makita ang mga larawang nakakalat sa sahig, nabitawan niya ang baso. Ang puting likido ay kumalat sa mamahaling carpet. Tila isang simbolo ng lahat ng kanilang pangarap na ngayon ay tuluyan ng nadumihan. Bianca, anong ibig sabihin nito? Ang nanghihinang tanong ng matanda. Ang apo ko, ang tagapagmana ng De Vega. Hindi ba kay Mateo ito? Ang katahimikan ni Bianca ay sapat na upang ibigay ang sagot. Ang kanyang maskara ng pagiging perpektong ina ay tuluyan ng nahulog na naglalantad sa isang babaeng puno ng ambisyon at panlilinlang. Tumayo siya, hindi na bilang isang biktima,
kundi bilang isang kaaway. Oo, tama kayo. Hindi kay Mateo ang batang ito. Ang sigaw ni Bianca. Ang kanyang muka ay namimilipit sa tawa na may halong pait. Bakit? Akala niyo ba ay papatali ako sa isang lalaking tulad ni Mateo na walang sariling panindigan? Na sunod-sunuran sa nanay niya. Ginamit ko lang kayo. Akala ko ay mayaman kayo. Akala ko ay magiging reyna ako rito. Pero ano? Basura na rin pala ang pamilyang ito. Nalulugi na kayo, 'di ba? Paalisin na kayo sa bahay na ito, 'di ba? Isang malakas na tunog ng palad ang dumapo sa pisngi ni Bianca. Si Doña Consolacion, sa kabila ng kanyang katandaan, ay nagawang ibuhos ang lahat ng kanyang puot sa sampal na yon. Ang matanda ay napahikbi, hindi dahil sa sakit ng kamay, kundi dahil sa sakit ng katotohanang itinapon niya ang isang tunay na hiyas na si Valentina para lamang sa isang pekeng diamante. Lumayas ka, ang paos na sigaw ni Mateo. Lumayas ka bago ko pa malimutan na babae ka. Kunin mo lahat ng basurang dinala mo rito at huwag ka nang magpapakita sa akin. Habang nag-uunahang mag-impake si Bianca, tumayo si Mateo sa gitna ng sala. Tinitingnan ang paligid ng bahay na dati ay puno ng yabang. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Naalala niya kung paano niya itinulak si Valentina palabas sa pinto sa gitna ng bago. Naalala niya ang bawat luha ni Valentina na binaliwala niya para lamang sa kasinungalingang ito. Wala na tayong lahat, bulong ni Mateo, habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sahig. Pinagpalit ko ang ginto sa bato. Pinagpalit ko ang babaeng nagmahal sa akin ng totoo sa isang babaeng dinala tayo sa impyerno. Sa gitna ng kanilang paghihinagpis, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas ang isang tauhan ni Valentina. Dala ang isang legal na dokumento. Ngunit sa likod ng sasakyang iyon, nakita ni Mateo ang lalaking tinutukoy sa mga larawan, si Rico. May hawak itong telepono at tila may kausap na seryoso habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa bintana ni Mateo. Nang makaalis si Bianca kasama si Rico, isang huling mensahe ang pumasok sa telepono ni Mateo. Hindi ito galing kay Bianca, kundi mula sa isang hindi kilalang numero. Ang bata ay hindi sayo, pero ang utang ni Rico ay sayo ipapangalan. Salamat sa pagpirma ng mga dokumento noong nakaraang buwan, Mateo. V. Nanlalamig ang buong katawan ni Mateo. Napagtanto niya na si Valentina ay hindi lamang naghihiganti. Inilalantad niya ang bawat dumi na kinasangkutan ni Mateo nang hindi nito nalalaman. Ngunit sino ang mas nakakatakot? Si Valentina na nangingialam para iligtas siya sa kasinungalingan o ang mga taong tulad ni Rico na sadyang ginamit siya para sa isang mas malaking krimen? Anong gagawin ni Mateo ngayong siya na ang kailangang magbayad sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa habang ang tanging taong makakatulong sa kanya ay ang babaeng sinira niya ang buhay? Maligayang kaarawan, Doña Consolacion. Heto ang huling regalo ko sa iyo, ang katotohanang matagal mo nang tinatakasan. Ang boses ni Valentina ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng sala na dati ay puno ng halakhak at karangyaan. Ngunit ngayon, ang tanging naroon ay ang amoy ng lumang alikabok at ang anino ng isang pamilyang tuluyan ng gumuho. Sa ibabaw ng lamesa, may isang maliit at simpleng cake na binili ni Mateo mula sa kanto. Isang malaking insulto para sa isang babaeng dati ay nagpapahanda ng piging para sa 500 tao tuwing sasapit ang kanyang kaarawan. Napatayo si Doña Consolacion, nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa puting sobrang inilapag ni Attorney Santiago sa harap niya. Sa labas ng mansyon, naririnig ang tunog ng ilang mga sasakyan na humihinto. Hindi mga bisitang may dalang regalo, kundi mga tauhan ng korte at mga sheriff na handa nang ipatupad ang batas. Ano ito, Valentina? Kaarawan ko ngayon. Wala ka na bang kahit kaunting respeto sa matatanda?
Ang paos na tanong ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng galit dahil sa kanyang nasirang garbo. Respeto? Dahan-dahang lumapit si Valentina at tiningnan ang matanda ng diretso sa mga mata. Ilang kaarawan ko ang dumaan sa pamamahay na ito, na ang tanging natanggap ko ay ang inyong panglalait. Ilang gabi akong umiyak sa kusina habang kayo ay nagpapakasasa sa kayamanang ninakaw ninyo sa aking ama. Ngayon, Doña Consolacion, ang respeto ay kailangang kitain, hindi hinihingi. Kinuha ni Mateo ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Ang bawat salita ay tila isang dambuhalang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Notice of eviction, final demand to vacate, ang halos pabulong na basa ni Mateo. Napasandal siya sa pader, ang kanyang lakas ay tila tuluyan ng naglaho. Valentina, pakiusap. Kahit ngayong gabi lang, hayaan mo lang matapos ang kaarawan ni Mama. Bukas na buwas aalis kami. Tumingin si Valentina sa paligid ng sala. Nakita niya ang isang florera na dati ay siya ang laging naglalagay ng sariwang bulaklak. Ngayon ay tuyot na at puno ng sapot. Nakita niya ang sulok kung saan siya madalas na pinapahiya sa harap ng mga kaibigan ni Doña Consolacion. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may dalang sakit. 7 araw ang ibinigay ko sa inyo, Mateo. 7 araw ninyong binaliwala ang aking babala dahil inakala ninyong may milagrong darating. Sabi ni Valentina, ang bawat salita ay tila isang hatol na walang apela. Ngunit ang katotohanan ay ito, binili ko na ang bawat piraso ng lupang ito at sa gabing ito, ang mansyong ito ay magiging isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso. Hindi na ito ang kaharian ng mga De Vega. Pumasok ang mga sheriff sa loob ng bahay. Sinimulan nilang lagyan ng mga sticker at tape ang mga kagamitan. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na bumubugbog sa pride ni Doña Consolacion. Hindi niyo ako pwedeng paalisin. Dito ako tumanda. Dito ako mamamatay. Ang tili ng matanda habang pilit na kumakapit sa hagdanan. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong nawawala sa sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nilapitan siya ni Valentina at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ngunit hindi ito hawak ng galit, kundi isang hawak na puno ng kapayapaan na tila isang huling paalam. Hindi niyo kailangang mamatay dito, Doña Consolacion. Maaari kayong magsimulang muli sa isang maliit na bahay, sa isang lugar na mas tapat sa inyong tunay na kalagayan. Ang pagmamataas ay hindi nakakabusog at ang kasinungalingan ay hindi nakakabuo ng tahanan. Bulong ni Valentina. Habang inaalalayan ni Mateo ang kanyang ina, palabas ng pinto, dala ang ilang mga bag na naglalaman ng kanilang mga damit. Sandaling huminto si Mateo sa harap ni Valentina. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungan, ngunit bago pa siya makapagsalita, inabot ni Valentina sa kanya ang isa pang maliit na sobre. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil gusto kitang saktan ng husto, Mateo. Ginagawa ko ito dahil kailangan mong maging lalaki para sa iyong ina. At kailangan mong harapin ang katotohanan tungkol kay Rico at sa kumpanyang sinalihan mo. Sabi ni Valentina. Binuksan ni Mateo ang sobre. Sa loob nito ay ang katunayan na binayaran ni Valentina ang lahat ng utang na ipinangalan sa kanya ni Rico sa fertility clinic at sa mga ilegal na pautang. Hindi siya pinabayaan ni Valentina na makulong sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa. Bakit, Valentina? Bakit mo pa ako tinulungan pagkatapos ng lahat? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pasasalamat at hiya. Dahil ang Valentina na minahal mo noon ay hindi namatay sa galit. Namatay siya para mabuhay ang Valentina na marunong magpatawad pero hindi nakakalimot sa hustisya. Sagot ni Valentina habang pinapanood silang lumabas sa malaking gate ng mansyon.
Isang matinding katahimikan ang bumalot sa malaking bahay. Mag-isa, si Valentina sa gitna ng sala, tinitingnan ang dahan-dahang pagpatay ng mga ilaw ng kanyang mga tauhan. Naramdaman niya ang isang bigat na tila nabunot sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay isang kakaibang lungkot. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang mga taon ng kanyang buhay na nasayang ay hindi na maibabalik. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Attorney Santiago. Valentina, kailangan nating mag-usap. Ang taong nagpapadala ng video ng iyong ina. Nahanap na namin ang kanyang kinaroroonan at hindi mo paniniwalaan kung sino siya. Sino ang taong nasa likod ng mga lihim ni Valentina? At bakit tila ang kanyang paghihiganti sa mga De Vega ay maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking plano na siya mismo ang target? Patawad, Valentina. Hindi sapat ang salitang ito, pero ito na lang ang tanging kayamanan na natitira sa akin para ibigay sa iyo. Ang boses ni Mateo ay halos malunod sa hagupit ng ulan na tila muling nagbabalik upang saksihan ang isa pang pagtatagpo. 3 taon na ang nakalilipas sa mismong tapat ng pintuang ito. Si Valentina ang nakaluhod, basang-basa at itinataboy na parang basura. Ngayon, ang tadhana ay muling umikot sa isang malupit ngunit makatarungang paraan. Sa tapat ng malaking gate ng mansyon na ngayon ay may nakasulat ng Valientes Haven, a Foundation for Women, nakaluhod si Mateo. Wala siyang suot na mamahaling Amerikana, kundi isang luma at basang t-shirt na yakap ang kanyang nanginginig na katawan. Dahan-dahang bumukas ang gate. Isang itim na payong ang sumilong sa gitna ng kadiliman at sa ilalim nito ay ang mga sapatos na balat na dati ay hindi man lang kayang tingnan ni Mateo ng diretso. Huminto si Valentina sa harap niya. Hindi siya galit. Hindi rin siya nandidiri. Ang kanyang mga mata ay tila isang payapang dagat matapos ang isang dambuhalang unos. Ang bango ng kanyang pabango ay humalo sa amoy ng basang lupa, isang amoy ng tagumpay na hindi kailangang isigaw. Tumayo ka na, Mateo. Ang ulan ay hindi marunong makinig sa mga pagsisisi at ang semento ay hindi lalambot sa iyong mga luha. Sabi ni Valentina. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang bakas ng pagmamataas, tila isang guro na nagtuturo sa isang batang nawawala. Hindi ako aalis hanggat hindi mo naririnig ang katotohanan. Hikbi ni Mateo. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na bakal ng gate. Noong itinapon kita noon, akala ko ay iyon ang tama para sa pamilya ko. Pero sa bawat gabing lumipas, ang bawat patak ng ulan ay nagpapaalala sa akin ng mukha mo. Gabi-gabi akong pinapatay ng sarili kong konsensya, Valentina. Ang yaman, ang mansyon. Lahat ng iyon ay naging kulungan ko dahil wala ka. Naramdaman ni Valentina ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na muling pagkabuhay ng kanyang lumang puso. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Ang pag-ibig ay hindi na sapat upang burahin ang mga pilat ng nakaraan. Dahan-dahan niyang iniaabot ang isang panyo kay Mateo, isang simpleng piraso ng tela na sumisimbolo sa kanyang huling pagpapakatao sa lalaking sumira sa kanya. Ang pagpatawad ay hindi ibinibigay dahil ang nagkasala ay karapat-dapat, Mateo. Ibinibigay ito dahil ang biktima ay kailangan ng lumaya. Bulong ni Valentina habang pinapanood si Mateo na dahan-dahang tumayo, nanghihina at talunan. Pinatawad na kita, hindi dahil mahal pa kita, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa aking bagong buhay. Malaya ka na, at malaya na rin ako. Tatalikod na sana si Valentina nang biglang tumunog ang isang mabilis na hakbang sa likuran nila. Isang itim na sasakyan ang huminto ng marahas sa kalsada. Lumabas mula rito ang lalaking nasa video, si Rico, ngunit sa pagkakataong ito ay may hawak siyang baril na nakaturo sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon, tila isang hayop na nasukol sa sulok. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon, Valentina? Sigaw ni Rico.
Ang pamilya Valientes, ang pamilya ninyo ang pumatay sa pangarap ng tatay ko. Ninakawan ninyo kami ng dangal. At ngayon, kukunin ko ang lahat sa inyo. Bago pa makakilos si Valentina, mabilis na humarang si Mateo sa kanyang harapan. Ang katawan ni Mateo ay naging isang kalasag, isang huling sakripisyo para sa babaeng binaliwala niya noon. Ang tunog ng ulan ay tila tumigil sa isang sandali, habang ang bawat segundo ay naging isang dambuhalang oras. "Wag siya, Rico! Ako na lang! Ako ang may kasalanan sa lahat!" Ang sigaw ni Mateo. Ngunit bago pa makakalabit ng mitya si Rico, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga ilaw na asul at pula ay nagmistulang mga bituin sa gitna ng madilim na gabi. Sa likod ng mga pulis, lumabas si Attorney Santiago kasama ang mga bodyguard ni Valentina. Mabilis na nadisarmahan si Rico at sa loob ng ilang segundo, ang panganib ay tila isang panaginip na mabilis na naglaho. Naiwang nakatayo si Valentina, tinitingnan si Mateo na nakahiga sa basang semento, hindi dahil sa tama ng bala, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang emosyon. Nilapitan siya ni Valentina at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Mateo. "Bakit mo ginawa iyon?" tanong ni Valentina. Ang kanyang boses ay may bahid na ng tunay na pag-aalala. "Dahil ito lang ang tanging paraan upang patunayan na sa huling pagkakataon, pinili kita," sagot ni Mateo bago tuluyang mawalan ng malay sa bisig ng mga medical personnel na rumesponde. Habang pinapanood ni Valentina ang ambulansyang papalayo, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila at sa pagitan ng mga ulap, ang buwan ay nagsisimulang sumilip. Ang lahat ng lihim ay nabunyag na, ang lahat ng utang ay nabayaran na, at ang bawat luha ay naging bahagi na ng nakaraan. Tumingin siya kay Attorney Santiago na nakatayo sa kanyang tabi ng may paggalang. "Tapos na ba, Attorney?" tanong ni Valentina. "Hindi pa, Miss Valientes. Ngayon pa lang magsisimula ang iyong tunay na buhay bilang isang babaeng malaya sa anino ng mga De Vega," sagot ng abogado. Ngunit sa kanyang bulsa, naramdaman ni Valentina ang panginginig ng kanyang telepono. Isang huling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit may kasamang litrato ng isang sanggol na may mga matang kapareho ng kay Valentina. Sino ang batang ito, Attorney? At bakit ang caption ay, "Ang iyong nawawalang piraso"? Anong bagong misteryo ang dala ng litratong ito? At handa na ba si Valentina na harapin ang katotohanang maaaring may isa pa siyang pamilya na hindi niya alam? Buhay ang anak ko. At sa loob ng 4 na taon, ang akala ko ay abo na siya ng aking mga pangarap. Ay ang bulong na ito ni Valentina ay tila isang sumpa na biglang naging isang biyaya. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, kung saan ang bawat gamit ay sumisimbolo ng kanyang tagumpay, tanging ang maliit na screen ng kanyang telepono ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Ang litrato ng bata. Isang batang lalaki na may biloy sa pisngi at mga matang tila nangungusap ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi kayang gawin ng anumang bilyong kontrata. Naramdaman ni Valentina ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. 4 na taon na ang nakalilipas sa ilalim ng malupit na pamamahala ni Doña Consolacion. Sinabihan siya na nakunan siya matapos ang isang aksidente sa hagdan. Ang tanging natatandaan niya ay ang matinding sakit sa kanyang puson, ang malansang amoy ng dugo, at ang malamig na boses ng doktor ng pamilya De Vega na nagsasabing, "Wala na ang bata, Valentina. Hindi sapat ang iyong katawan para magdala ng isang De Vega." Sa loob ng 4 na taon, gabi-gabi siyang humihingi ng tawad sa isang kaluluwang akala niya ay hindi man lang nakasilay sa mundo. Ngunit ang mga mata sa litratong ito, ang mga matang yon ay hindi nagsisinungaling. Iyon ang mga mata ng kanyang ama, ang mga mata ni Don Roberto at ang sariling mga mata ni Valentina.
Attorney Santiago, sabihin mo sa akin na hindi ito panaginip. Ang paos na utos ni Valentina, ang kanyang mga daliri, ay nanginginig. Habang hinahaplos ang screen, tila sinusubukang maramdaman ang init ng balat ng bata sa pamamagitan ng salamin. Hindi ito panaginip, Valentina. Sagot ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng pait at simpatya. Matapos maaresto si Rico, nakuha ng aming mga tauhan ang kanyang mga dokumento. Doon namin natuklasan ang katotohanan. Ang doktor na tumingin sa iyo noon ay binayaran ni Doña Consolacion upang magsinungaling. Ipinamigay nila ang sanggol sa isang malayong kamag-anak ni Rico upang siguraduhin na wala kang anumang habol sa pamilya De Vega kapag pinalayas ka na nila. Isang matinding galit na mas matindi pa sa galit na naramdaman niya noong gabing itinapon siya sa ulan ang bumalong sa dibdib ni Valentina. Hindi lamang siya ninakawan ng dangal, ninakawan siya ng pagkakataong maging isang ina. Ang bawat gatas na natapon, ang bawat unang hakbang na hindi niya nakita, ang bawat mama na hindi niya narinig. Lahat ng yon ay ninakaw ng babaeng itinuring niyang pamilya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang katok sa pinto. Pumasok si Mateo na may benda pa sa kanyang balikat at putla ang mukha mula sa pagkakaospital. Nang makita ang hitsura ni Valentina, agad siyang lumapit ng may pag-aalala. Valentina, anong nangyayari? Bakit ganyan ang tingin mo? Tanong ni Mateo. Walang imik na iniharap ni Valentina ang telepono sa kanya. Pinanood niya ang bawat pagbabago sa mukha ni Mateo mula sa pagtataka, patungo sa pagkilala, hanggang sa isang matinding pagkabigla na tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Anak ko, ito ang anak ko? Ang halos hindi marinig na tanong ni Mateo. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at napaupo siya sa sofa habang ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Buhay siya. Buhay ang anak natin, Valentina. Huwag mong sabihin natin kay Mateo. Ang malamig na sagot ni Valentina. Ang kanyang boses ay tila isang pader ng yelo. Habang ako ay nagluluksa sa aking silid, habang ako ay tinatawag ninyong baog at walang silbi, ang nanay mo ay ibinibenta ang anak ko. At ikaw ay sadyang nagbulag-bulagan. Hindi ko alam, Valentina. Sumpain man ako ng langit, wala akong alam. Sigaw ni Mateo sa gitna ng kanyang paghikbi. Sinabi ni Mama na namatay ang bata. Pinaniwalaan ko siya dahil akala ko ay hindi niya magagawa ang ganoong kalupit na bagay. Hindi na nakinig si Valentina. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng 1,000 tonelada ng paghihiganti. Saan ka pupunta? Tanong ni Mateo habang pilit na humahabol. Pupunta ako sa nanay mo. Sagot ni Valentina nang hindi nililingon. At sa pagkakataong ito, hindi lang mansyon ang kukunin ko sa kanya. Kukunin ko ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Ang tagpo ay lumipat sa isang maliit at madilim na apartment sa labas ng lungsod, kung saan pansamantalang nanunuluyan si Doña Consolacion. Ang dating reyna ng mga De Vega ay nakaupo sa isang lumang silya, nakatingin sa kawalan habang humahawak sa kanyang huling piraso ng perlas. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay tila isang kulog na gumimbal sa kanyang katahimikan. Pumasok si Valentina. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong pumasok sa loob ng maliit na silid. Inilapag niya ang litrato ng bata sa harap ng matanda. Nasaan siya? Ang tanong ni Valentina. Ang kanyang boses ay tila isang mitya na handa nang sumabog. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consolacion. Ang kanyang panginginig ay hindi na maitago ng kanyang lumang saya. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Tila isang panalangin ng isang taong alam na ang kanyang oras ay tapos na. Patawarin mo ako, Valentina. Ginawa ko lang yon para sa dangal ni Mateo.
para hindi siya matali sa isang pulubing tulad mo, ang nauutal na sagot ng matanda. Dahan-dahang yumuko si Valentina at hinarap ang matanda ng napakalapit. Naramdaman ni Doña Consolacion ang init ng galit mula sa hininga ni Valentina. Ang dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng bangkay ng isang sanggol. Consolacion, bulong ni Valentina. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko o sisiguraduhin kong ang natitirang mga araw mo ay gugugulin mo sa loob ng isang selda na kasing dilim ng iyong puso. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang telepono ni Attorney Santiago. Isang balita ang dumating na nagpabago sa daloy ng lahat. Ang bata ay wala na sa kamag-anak ni Rico. Siya ay dinala sa isang malayong probinsya at ang balita ay may isang sunog na nagaganap sa bahay kung nasaan ang bata. Naramdaman ni Valentina ang paghinto ng kanyang mundo. Ang takot na mawala muli ang kanyang anak ay mas matindi kaysa sa anumang galit. Hindi na niya nilingon si Doña Consolacion. Tumakbo siya palabas patungo sa sasakyan. Kasunod si Mateo. Bilisan mo, attorney. Pakiusap. Bilisan mo. Ang sigaw ni Valentina habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila nakikipag-unahan sa oras at tadhana. Maililigtas pa ba ni Valentina ang kanyang anak o ang sugat ng kahapon ay magiging isang permanenteng peklat ng kawalan? Anak, huwag mo akong iwan sa ikalawang pagkakataon. Pakiusap, lumaban ka para sa ating dalawa. Ang pagsamo ni Valentina ay tila isang panalangin na lumilipad sa gitna ng usok at apoy na lumalamon sa isang maliit na dampa sa dulo ng isang baryo sa Batangas. Ang bawat hagupit ng apoy sa tuyong kahoy ay lumilikha ng tunog ng pagguho na tila ba ang buong mundo ni Valentina ay muling dinudurog. Sa paligid, ang mga tao ay nag-uunahang magbuhos ng tubig mula sa mga balde, ngunit ang init ay masyadong matindi. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay na paghihirap para sa isang ina na 4 na taong naniwalang wala na ang kanyang supling. Biglang isang anino ang mabilis na kumilos. Si Mateo, na may benda pa sa balikat at tila hindi na iniinda ang sariling kaligtasan, ay sumugod papasok sa nagliliyab na bahay. Narinig ni Valentina ang sariling sigaw ng takot, ngunit hindi na niya nagawang pigilan ang lalaki. Ang usok ay naging isang dambuhalang pader na humarang sa kanyang paningin. Mateo, huwag! Ang tili ni Valentina habang pilit siyang pinipigilan ni Attorney Santiago. Lumipas ang ilang minuto na tila mga oras ng paghihintay sa hatol. Nang biglang, mula sa gumuguhong pinto, lumabas si Mateo na balot ng basang kumot ang isang maliit na bata. Ang kanyang mukha ay itim na sa uling. Ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng paso, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang isang kislap ng tagumpay na hindi kailanman nakita ni Valentina noon. Si Nathan! Ligtas siya, Valentina. Ang paos na bulong ni Mateo bago siya tuluyang bumagsak sa damuhan. Bitbit ang bata na nagsimulang umiyak ng malakas. Ang tunog ng iyak ng bata ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Valentina sa buong buhay niya. Mabilis siyang lumapit at kinuha ang sanggol mula sa kumot. Ang bata, na may 4 na taong gulang na, ay tumingin sa kanya ng may takot at pagtataka. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang bata ay biglang tumigil sa pag-iyak. Itinaas ni Nathan ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang basang pisngi ni Valentina. Mama? Ang mahinang tanong ng bata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi ng mga De Vega, at ang bawat gabing malamig sa ulan ay tila naglaho. Niyakap ni Valentina ang kanyang anak ng napakahigpit. Tila sinusubukang ibalik ang lahat ng taon na ninakaw sa kanila. Ang init ng katawan ni Nathan ay ang tanging katotohanang kailangan niya upang mabuhay muli. 1 buwan pagkatapos ng trahedya, ang lahat ay tila dahan-dahan nang bumabalik sa ayos. Si Mateo ay nakaligtas,
Bagaman may mga peklat na siyang dadalhin habang buhay, mga peklat na ayon sa kanya ay simbolo ng kanyang pagbabayad puri. Si Doña Consolacion naman ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng child trafficking at grave coercion. At sa huling balita, ay nasa loob na ito ng selda. Mag-isa at inabandona ng lahat ng kanyang mga kaibigang dati ay kinakainggitan siya. Sa hardin ng Valientes Haven, nakaupo si Valentina sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pinapanood si Nathan na masayang nakikipaglaro kay Attorney Santiago. Ang kislap ng hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Ang mansyong dati ay simbolo ng pagdurusa, ngayon ay puno na ng tawananan ng mga kababaihan at batang muling nakahanap ng pag-asa. Lumapit si Mateo na may dalang isang maliit na basket ng prutas. Hindi na siya ang mapagmataas na tagapagmana, siya ay isang lalaking natutong tumayo mula sa putika ng sariling pagkakamali. Valentina, aalis na ako bukas patungong probinsya. Gusto kong magsimula ng tahimik, malayo sa ingay ng lungsod, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Salamat. Salamat dahil hinayaan mo akong makita ang anak natin bago ako lumisan. Tumingin si Valentina sa kanya. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na pag-unawa na ang bawat isa sa kanila ay biktima ng sariling kahinaan. Maging mabuting tao ka, Mateo, para kay Nathan at para sa iyong sarili, sagot ni Valentina. Ang bukas ay hindi na para sa atin, kundi para sa kanya. Habang naglalakad si Mateo palabas ng gate, naramdaman ni Valentina ang presensya ni Attorney Santiago sa kanyang tabi. Hindi nagsalita ang abogado, ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo at ang init ng kanyang paningin ay sapat na upang malaman ni Valentina na hindi na siya muling mag-iisa sa ulan. Handa ka na ba para sa bagong simula, Miss Valientes? Tanong ni Attorney Santiago habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice. Handa na ako, Attorney. At sa pagkakataong ito, wala nang bagyo ang makapagpapalaya sa akin mula sa sarili kong tahanan, sagot ni Valentina nang may matamis na ngiti. Tumingin si Valentina sa langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ngunit sa kanyang paningin, ito ay hindi hudyat ng dilim, kundi hudyat ng isang panibagong bukang liwayway. Ang lahat ng luha ay natuyo na, at ang bawat sugat ay naging bahagi na ng kanyang lakas. Ngunit bago pumasok sa loob ng bahay, isang huling dokumento ang inabot ni Attorney Santiago sa kanya. Isang dokumentong natagpuan sa mga gamit ni Don Roberto na hindi pa nabubuksan. Ang pamagat nito ay, Ang Lihim ng Pangalawang Pamilya. Ano ito, Attorney? Tanong ni Valentina. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Mukhang may isa pang Valientes na hindi mo pa nakikilala, Valentina. Isang taong matagal nang naghihintay sa anino upang protektahan ka, sagot ng abogado. Sino ang misteryosong Valientes na ito? At anong papel ang gagampanan niya sa bagong buhay ni Valentina? Ang bawat patak ng ulan noon ay naging kristal ng tagumpay ngayon. At sa gitna ng bawat unos, natutunan kong ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang ganti, kundi ang dangal na binuo mula sa sariling pagkadurog. Ang boses ni Valentina ay tila isang banayad na himig na sumasabay sa ihip ng hangin sa hardin ng Valientes Haven. Isang taon na ang nakalilipas mula nang makuha niya ang kanyang anak, at sa loob ng panahong iyon, ang mansyong dati ay kulungan ng kanyang luha ay naging santuwaryo na ng libu-libong kababaihan. Wala na ang amoy ng luma at madilim na kahapon. Ang buong paligid ay puno na ng bango ng mga bulaklak na sampagwita at ang masiglang tawanan ng mga batang naglalaro sa damuhan. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Valentina sa isang bench na gawa sa puting bakal. Pinapanood niya si Nathan na ngayon ay masigla at malusog na habang tinuturuan ito ni Attorney Santiago na magpalipad ng saranggola. Ang kislap ng araw sa mukha ng kanyang anak ay ang tanging kayamanan na pinahahalagahan ni Valentina. Sa bawat takbo ni Nathan, nakikita niya ang katuparan ng bawat panalangin ibinulong niya noon
sa gitna ng dilim. "Mama, look! Ang taas na ng agila ko!" Sigaw ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Ngumiti si Valentina at kumaway sa bata. Isang malalim na buntong hininga ng kapayapaan ang kanyang pinakawalan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang lumapit si Attorney Santiago at tumabi sa kanya. Ang init ng presensya ng abogado ay tila isang baluti na laging nagbibigay sa kanya ng lakas. "May balita na kami kay Mateo, Valentina." Simula ni Attorney Santiago, ang boses ay seryoso ngunit walang bahid ng banta. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang volunteer sa isang orphanage sa probinsya. Sinasabi ng mga tao doon na siya ay isang masipag at tahimik na lalaki. Mukhang nahanap na rin niya ang kanyang paraan upang magbayad sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Tumango si Valentina. Wala na siyang nararamdamang kirot o galit. Ang pagpatawad kay Mateo ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ito sa kanyang buhay, kundi ang pagbibigay sa sarili ng kalayaang hindi na muling lumingon sa sakit. At si Doña Consolacion, tanong ni Valentina. Nanatili siya sa loob ng piitan. Sinasabing madalas siyang nakikipag-usap sa pader. Pilit na tinatawag ang mga katulong na wala na doon. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang nakaraang kapangyarihan na ngayon ay naging kanyang sariling impyerno. Sagot ng abogado. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. Dahan-dahang hinawakan ni Attorney Santiago ang kamay ni Valentina. Ang hawak na yon ay hindi mapang-angkin. Ito ay isang pangako ng pagsasama sa bawat hakbang ng kanilang hinaharap. Tumingin si Valentina sa abot-tanaw, kung saan ang langit ay nagkukulay kahel at ube. "Attorney, tinanong mo ako noon kung handa na ba ako sa bagong simula," bulong ni Valentina habang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. "Ngayon, masasabi ko nang hindi lang ako handa. Ako ay buo na muli." Sa huling sandali ng dapit hapon, nakita ni Valentina ang refleksyon ng kanyang sarili sa malaking bintana ng mansyon. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan, nanghihina at talunan. Ang babaeng nakatayo doon ay isang balyentes, isang agilang natutong lumipad ng mas mataas matapos mabali ang mga pakpak. Ang kwento ni Valentina ay hindi lamang kwento ng yaman at kapangyarihan. Ito ay kwento ng isang pusong tinapakan ngunit hindi sumuko, isang dangal na kinuha ngunit muling nabawi, at isang pag-ibig na sa wakas ay nahanap ang tunay nitong tahanan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng liwanag ng isang bagong bukas. At sa bawat pintig ng puso ni Valentina, naroon ang pasasalamat sa bawat unos na dumaan. Dahil kung hindi dahil sa ulan, hindi niya malalaman ang tunay na ganda ng bahaghari.